Magandang araw mga kapag-aralan natin. Welcome po sa ating Simplified Sabbath School Lesson audio version by Brother Johnson Amican. Bago tayo magsimula, isang paalala sa ating mga tagapakinig. Ang ating Simplified Sabbath School Lesson na ito ay ginawa para sa mga walang sapat na oras na magbasa, mga nagbabiyahe, abala sa trabaho, o nais lamang makinig habang may ginagawa sa bahay. Pabor din ito doon sa mga malabo na ang kanilang paningin. Ang ating pag-aaral na ito ay hindi natin basta pinaikli ang lesson. Sa halip, sinikap nating ipaliwanag ito sa mas simple at mas madaling maintindihan. Gumamit tayo ng Taglish upang masundan natin ang thought ng Bible at mas makita kung paano ito applicable sa ating daily Christian life. Kung gusto ninyo ng words format, available ito sa aking personal Facebook account na Johnson Llamas Amican. At ang ating English version na words format ay matatagpuan naman ito sa Pag-aral Natin Ministry Facebook page. Ang English version ay ginawa para sa ating mga kapatid na mas komportable sa English, lalo na ang mga taga-subaybay na nasa ibang bansa. Kaya kung hindi pa ninyo napakinggan ang ating mga unang Sabbath School lesson, maaari ninyong i-follow ang personal Facebook account na Johnson Llamas Amican. At ganoon din, huwag kalimutang i-follow ang Pag-aralan Natin Ministry Facebook page para updated kayo sa mga bagong lesson at iba pang mga video na ating ini-upload. At ngayon, simulan natin ang ating pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa lesson 7. Ang date nito ay August 8 to 14, 2026 na may pamagat na A Portrait of Love. Gusto ko munang magbigay ng pinaka-introduction sa ating lesson. Mga kapatid, kapag binanggit natin ang salitang love, napakaraming pumapasok sa ating isipan. Una, love between husband and wife. Pangalawa, love between parents and children. Pangatlo, love between friends. At pang-apat, love for our church. At higit sa lahat ay ang love natin sa Diyos. Kaya lang, may isang importanteng tanong. Ano ba talaga ang tunay na Christian love? Is love simply a feeling? Kapag masaya tayo sa isang tao, love na ba yon? Kapag mabait siya sa atin, kaya natin siyang mahalin. Pero paano kung hindi niya tayo maintindihan? Paano kung nasaktan tayo? Paano kung may nagkamali sa atin? At higit sa lahat, paano kung kailangan nating magmahal ng taong hindi madaling mahalin? Paano nga ba natin susukatin ang love? Dito, nagiging napakahalaga ng topic natin ngayon. Makikita din natin kung gaano kahalaga ang mensahe ng unang Korinto, Kapitulo 13. Ang ating memory text ay mababasa sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. And now, these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Narito ang tatlong bagay na nabanggit sa talata. Una, pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang sabi ni Paul, the greatest of this is love. Bakit kaya niya sinabi ito? Bakit hindi faith? Bakit hindi hope? Bakit love ang tinawag niyang greatest? Ang sagot ay malinaw. Dahil ang tunay na Christian life ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang alam natin sa Biblia. Hindi lamang tungkol sa spiritual gifts. Hindi lamang tungkol sa preaching, hindi lamang tungkol sa Bible knowledge. Ang mahalagang tanong ay, nakikita ba sa buhay natin ang character ng Diyos? At ayon sa Bible, God is love. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang love, hindi lamang natin pinag-uusapan ang isang magandang emosyon.
pinag-uusapan dapat natin ang character of love. Love is a central theme. Napakalaking bahagi ng writings ni Paul ang tungkol sa love. Ang Greek word family na agapaw ay ginagamit ng napakaraming beses sa New Testament at napakarami rin nitong appearances sa mga sulat ni Paul. Ibig sabihin, hindi accident na napakaraming sinabi si Paul tungkol sa love, lalo na sa Corinthian Church. Remember, noong mga nakaraang lesson, nakita natin na maraming problema sa iglesia sa Corinto. Nandyan ang divisions, mga competition, mga spiritual gifts na ginagamit sa maling paraan, at pang-apat ay mga taong nag-iisip na mas superior sila kaysa iba dahil sa kanilang knowledge o spiritual gifts. Kaya nung dumating si Paul sa discussion tungkol sa spiritual gifts, sinabi niya na kahit meron kang gift of prophecy, knowledge, faith, o anumang spiritual gift, without love, it becomes worthless. Kaya pagkatapos ng unang Korinto Kapitulo 12, pumunta si Paul sa isang napakahalagang chapter, ang chapter 13 na ating tututukan ngayon. Dito sa kapitulong ito, dito ipinakita ni Paul ang isang portrait of love. Parang ipinipinta niya sa harapan natin kung ano ang itsura ng tunay na love. Hindi lamang niya sinabi, love is important. Instead, ipinakita niya what love does not do and how love behaves. Love is not just an emotion. Ito ang isa sa pinakamahalagang lesson natin ngayong linggo. Ang Christian love ay hindi lamang emosyon o pakiramdam. Hindi ibig sabihin na kailangan natin laging magkaroon ng warm feeling toward everyone. Dapat tandaan natin na love is more than feeling. Love is a choice. Love is an attitude. Love is an express through our actions and words. Halimbawa, madaling sabihin, I love my brother. Pero paano kung may misunderstanding kayo? Madali din sabihin, I love my church. Pero ang tanong, paano kung hindi nasunod ang gusto mo? Madali rin sabihin, I love people. Kaya lang, paano kung may taong mahirap pakisamahan? Doon natin masusukat kung genuine ang love natin o ng isang tao. Because real love is not merely what we say. Love is what we do. Jesus is the perfect picture of love. Dito natin ngayon makikita ang pinakamagandang mensahe. Kung gusto nating malaman kung ano ang tunay na love, hindi lamang tayo titingin sa definition. Titingin tayo kay Jesus. Because what love really is and what love really does has been fully revealed in the life of Jesus. Kapag tinitingnan natin si Jesus, makikita natin ang love that serves. Dahil nasa Kanya lahat ang love that forgives, love that sacrifices, love that is patient, and love that reaches the broken, love that does not seek its own advantage, at higit sa lahat, love that gives itself for others. Paano natin nasabi? Dahil ang cross mismo ang pinakamalinaw na picture ng love. Hindi lamang sinabi ni Jesus na mahal niya tayo. Tandaan, He demonstrated. Romans chapter 5 verse 8 reminds us that God demonstrated His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ayon sa talata, God demonstrated His love toward us. Bakit daw? Noong panahon na ang tao ay makasalanan, doon namatay si Jesus para sa lahat ng mga makasalanan. Kaya unang Korinto 13 ay hindi lamang isang magandang description ng love. It points us toward the character of Christ. The challenge for us today. Habang pinag-aaralan natin ang lesson na ito ngayong linggo, hindi lamang natin dapat itanong kung alam ko ba ang definition ng love. Mas magandang itanong, nakikita ba ang love ni Kristo sa buhay ko? Kapag may taong nakasakit sa atin, how do we respond? Kapag may taong hindi sumasang-ayon sa atin, how do we treat them?
Kapag may kapatid na mahinang spiritual, do we judge them or do we help them? Kapag mayroon tayong spiritual gift, ginagamit ba natin ito para ipakita ang sarili natin o para paglingkuran ang iba? Remember, last week, we learned that spiritual gifts without love are empty. This week, nasa mas malalim tayo because we will look at the portrait of love. Kaya ngayon, habang pinag-aaralan natin ang 1 Corinthians chapter 13, makikita natin ang tunay na love ay hindi lamang something we feel. It is something we practice. At habang mas nakikilala natin si Jesus, mas dapat makita sa atin ang character of Jesus na ating ipinapangaral. Para matanim sa ating isipan ang mga mensahe, tandaan natin ang bawat mahalagang punto. Kasi ngayong linggo, pag-uusapan natin ang A Portrait of Love. Dito ay pag-aaral natin kung ano ang tunay na Christian love. Makikita din natin kung bakit maaring lumamig ang love ng maraming tao. Makikita natin ang connection ng love sa character ng Diyos. Pag-aaralan din natin ang fruit of the Spirit at kung paano ito nauugnay sa Christian love. At higit sa lahat, titingnan natin ang buhay ni Jesus bilang pinakamalinaw na example ng tunay na love. Mga kapatid, habang pinapakinggan ninyo ang lesson na ito, huwag nating isipin na para lamang ito sa ibang tao. Hindi ito lesson para sabihin natin na, kailangan ito ng asawa ko, kailangan ito ng kapatid ko, kailangan ito ng church. Don't forget, this lesson is first for us. O mas magandang sabihin natin na ang lesson na ito ay para mismo sa akin. Kaya habang naririnig natin ang description ni Paul tungkol sa love, hayaan nating siyasatin tayo ng salita ng Diyos. Because sometimes, the greatest evidence that we more love is not the other people are loving, but that we still struggle to love them. At sa tingin ko, ito ang pinakamahalagang prayer dapat natin ngayong week. Lord, teach me to love like Jesus. Hindi lamang yung, Lord, make other people love me. Kundi, Lord, make me a person who loves like you. Mga kapatid, ito ang ating tututukan ngayong buong linggo. A portrait of love. Ang ibig sabihin nito ay isang portrait ang love na hindi lamang naririnig sa salita, kundi nakikita sa buhay. Tandaan natin, pag sinabing portrait or drawing, ibig sabihin hindi ito napapakinggan, kundi iyo itong makikita. Yan ang mensahe ng love. Paano ito nagiging portrait? Kapag nakita natin ang tunay na portrait ng love sa buhay ni Jesus, ang susunod ay makikita rin ito ng ibang tao sa buhay natin. Dahil ang mundo ay maraming naririnig tungkol sa Christianity, pero ang kailangan ng mundo ay makita ang character of Christ. At isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang makita nila si Kristo ay kapag nakita nila ang love of Christ living through His people. Kaya sa mga nag-umpisang makinig, huwag kayong papayag na hindi nyo ito tapusin. Samahan ninyo kami sa patuloy na pag-aaral sa oras na ito. Hindi lang dapat ay pag-aralan natin, pag-iisipan natin, higit sa lahat, isabuhay natin. So, let's continue. A Portrait of Love. Unahin natin ito. The essentiality of love. Ang kahalagahan ng pag-ibig. Mga kapatid, nung nakaraang lesson natin, nakita natin na napakahalaga ng love sa paggamit ng spiritual gifts. Ngayon, mas lalaliman pa natin ang pag-aaral natin sa sinasabi ni Paul tungkol sa love sa 1 Corinthians chapter 13. At ang tanong natin ngayon araw ay, ano ba talaga ang ibig sabihin ng love na tinutukoy ni Paul? At bakit napakahalaga nito sa buhay ng isang Kristiyano? Sa Kapitulo 13 ng Unang Korinto, binanggit ni Pablo ang iba't ibang bagay na maaring maging kahanga-hanga sa isang Kristiyano. Halimbawa, speaking in tongues, prophecy, knowledge,
understanding, faith, at maging ang pagbibigay ng pangangailangan sa kapwa. Pero may isang napakahalagang point si Paul. Hindi niya sinabing masama o walang halaga ang mga bagay na ito. Ang problema ay kapag ginagawa natin ang mga ito without love. Kahit gaano kagandang spiritual gift mo, kung wala itong love, wala itong tunay na spiritual value. Halimbawa, pwede kang mahusay magsalita, magaling kang mag-preach, pwede na marami kang alam sa Bible, maaari ding mahusay kang magturo, at pwede kang maraming verses na kabisado. Pwede ka rin magkaroon ng strong faith, pwede ka rin napaka-generous sa pagbibigay. Pero kung ang lahat ng iyon ay ginagamit para magyabang, mang-down ng iba, ipakita na mas magaling ka sa pakikipagtalo, o iparamdam sa iba na mababa sila kaysa iyo, may problema. May gift nga pero walang love. Dito natin makikita ang napakahalagang principle ni Pablo. Ibig sabihin, the gift is not the ultimate measure of Christian maturity. Napakaganda ito. Dahil ang tunay na sukatan ay kung paano ginagamit ang gift with love. Ano ba ang love na binabanggit sa chapter 13 ng 1 Corinthians? Mahalagang maintindihan natin na ang love na tinutukoy ni Pablo ay hindi simpleng emosyon lamang. Hindi ito yung love ko siya kasi mabait siya sa akin. Hindi rin ito yung romantic love na madalas natin nakikita sa mga palabas. At hindi rin ito simpleng feeling na masaya tayo kapag kasama ang isang tao. Ang agape love na tinutukoy dito ay isang love na nakikita sa action, attitude, words, at decisions. Ibig sabihin, hindi lang natin sinasabing I love you. Makikita dapat sa paraan ng pakikitungo natin. Ang salitang I love you makikita sa patience, makikita sa kindness, makikita sa forgiveness, makikita sa humility, makikita sa concern sa kapwa, makikita sa willingness na isa-isantabi ang sariling advantage para sa ikabubuti ng iba. Kaya ang love sa unang Korinto 13 ay hindi lamang something we feel, it is something we practice. Sa Mateo 24:12, basahin natin ang warning ng Panginoon mismo. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Mga kapatid, napakalinaw ng warning na ito. Hindi sinabi ni Jesus na dapat ay biglang mawawala ng faith. Hindi rin sinabi na lahat titigil sa religion. Ang sabi niya, the love of many will grow cold. Ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pwedeng active pa rin tayo sa church pero malamig na ang ating puso. Pwedeng umaatin pa rin sa mga pagsamba pero wala ng compassion. Pwedeng maraming alam sa Bible pero walang patience sa kapwa. Pwedeng mahusay magturo pero mabilis manghusga. Pwede rin tama ang doctrine pero mali ang attitude. At ito ang isang malaking danger sa Christian life. We can be right in knowledge but cold in love. Remember, Christ is our example. Kaya ang tanong, paano natin mapapanatiling buhay ang love sa puso natin? Tingnan natin si Jesus. Pinakamaganda nating example ang ginawa ni Kristo sa cross. Habang siya ay sinasaktan, pinagtataksilan, hinahatulan, at ipinapako sa cross, hindi niya ipinakita ang hatred. Sa halip, ipinakita niya ang self-sacrificing love. Doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng Christian love. Hindi ibig sabihin na madali ang magmahal, hindi ibig sabihin na mahalin lamang natin ang mababait sa atin. Ang tunay na Christian love ay sinusubok kapag mahirap ng magmahal, kapag may taong nakasakit sa atin, kapag may taong hindi sumasang-ayon sa atin, kapag may taong hindi natin kapareho ng pananaw, kapag may taong nagkamali. Doon lumalabas kung ang love natin ay tunay na galing kay Kristo. Mga kapatid,
subukan nating tanungin ang ating sarili. May pagkakataon ba na mas pinipili kong maging tama kaysa maging loving? May pagkakataon ba na tama naman ang sinabi ko pero mali ang paraan ng pagkasabi ko? Tama naman ang koreksyon ko pero nasaktan ko naman ang tao. Tama naman ang doctrine ko pero naging proud naman ako. Tama naman ang argument ko pero nakalimutan kong mahalin ang taong kausap ko. Ito ang challenge ng 1 Corinthians chapter 13. Hindi tayo tinuturuan ni Pablo na isuko ang truth para lamang maging loving. Sa halip, truth must be spoken and live with love. Dahil ang truth without love can become harshness. At ang love without truth can become compromise. Pero kay Kristo, truth and love belong together. Kaya ngayong araw, isipin natin, sino ang taong nangangailangan ng love mula sa akin ngayon? Baka kapamilya, baka kaibigan, baka ka-church member, baka isang taong hindi natin kasundo, baka isang taong nakasakit sa atin, o baka ang kailangan ng taong iyon ay hindi sermon, hindi argument, hindi criticism, baka kailangan lamang niya makita ang karakter ni Kristo sa buhay natin. Minsan, ang pinakamalakas na sermon ay hindi yung sinasabi natin. Ito ay ang paraan ng pakikitungo natin sa ating kapwa-tao. Kaya ang mensahe natin ngayon ay simply, spiritual gifts are important, but love gives those gifts with true purpose. Napakaganda ito, tandaan natin. Ang gift ay maaaring makapag-impress sa tao, pero ang love ay maaaring makapagpabago ng puso ng tao. Ang knowledge ay maaaring magturo sa tao, pero ang love ay maaaring magdala sa kanya palapit kay Kristo. Kaya huwag nating hayaang lumamig ang love natin. Dahil sabi na Jesus, the love of many will grow cold. Mga kapatid, habang lumalalim ang ating knowledge sa Bible, dapat lalo ring lumalalim ang ating pag-ibig. Habang lumalakas ang ating faith, dapat lalo ring lumalawak ang ating compassion. At habang ginagamit natin ang gifts na binigay ng Diyos, dapat mas lalo nating maipakita ang character of Jesus. Dahil sa huli, the greatest is love. What love does? Pag-usapan natin ito. Mga kapatid, napag-usapan natin na ang love sa 1 Corinthians chapter 13 ay hindi lamang tungkol sa feelings or emotions. Today, mas lalaliman pa natin ito. Sa unang Korinto 13:4 hanggang 7, ipinapakita ni Pablo kung ano talaga ang ginagawa ng love. Mapapansin natin na halos lahat ng description niya tungkol sa love ay actions or kilos. Ibig sabihin, ang tunay na Christian love ay hindi lamang sinasabi. It is something we practice. Sabi nga natin, hindi sapat na sabihin natin, mahal ko ang kapatid ko. Ang tanong ay, paano ko siya tinatrato? Paano ako nagsasalita sa kanya? Paano ako kumikilos kapag hindi kami nagkakasundo? Dito natin makikita kung ang tunay na love ay tunay na gumagawa sa ating buhay. Love shows patience. Ang unang description ni Pablo ay love is patient. Ang Greek word ng patient ay makrothemio. Ito ay nangangahulugan ng pagiging patient kahit challenging ang situation. Hindi madaling maging patient kapag paulit-ulit kang nasasaktan. Hindi rin madaling patient kapag may taong mahirap pakisamahan. Pero ang Christian love ay marunong maghintay at magtiis. Ang sabi sa Efeso 4 talatang 2, kailangan nating magkaroon ng humility, gentleness, patience at pagtitiis sa isa't isa. Mga kapatid, minsan madaling maging mabait sa taong mabait sa atin. Pero ang tunay na test ng love ay kapag kaharap natin ang taong mahirap mahalin. Love does not immediately give up on people. Ang sabi, love shows kindness. Sabi ni Paul, love is kind. Ang Greek word ng kind ay Christiomai. Ang idea nito ay kindness na may kasamang compassion at mercy. Napakaganda nito dahil
Ang kindness ng Christian ay dapat sumasalamin sa kindness ng Diyos. Isipin natin kung paano tayo pagkitunguhan ng Diyos. Marami tayong failures, marami tayong mistakes, pero hindi tayo agad itinatapon ng Diyos. He continues to show mercy. Kaya kung tayo tumatanggap ng mercy mula sa Diyos, dapat matuto rin tayong magpakita ng mercy sa iba. Minsan, isang simpleng salita lang, okay lang, pagpalain ka ng Diyos, tutulungan kita, I'm praying for you. Maliit na bagay para sa atin, pero maaaring napakalaking bagay para sa isang taong nangangailangan ng encouragement. Love rejoices in the truth. Sabi ni Paul, love rejoices with the truth. Ang love ay hindi natutuwa kapag may gumagawa ng mali. Hindi ito nag-i-enjoy sa kasalanan. Hindi rin ito natutuwa kapag may kapatid na bumabagsak. Instead, love rejoices when truth and righteousness prevail. Kapag may kapatid na nagtatagumpay, dapat tayong matutong magsaya kasama niya. Kapag may taong nagbalik loob sa Diyos, dapat tayong masaya. Kapag may taong lumago spiritually, dapat hindi tayo jealous. True love can celebrate the blessing of another person. Ang number 4, sabi ni Paul, love bears all things. May dalawang possible meaning ang Greek word na estigo. Maaari itong magkaroon ng idea ng pagtatakip o pagprotekta, gaya ng pagpapanatiling confidential ng isang bagay. Maaari din itong nangangahulugan ng pagtitiis o endurance. Sa context ng passage, mas pinapabura ng maraming interpreters ang idea ng endurance. Ibig sabihin, ang love ay hindi madaling sumuko kapag may hardship. Hindi ibig sabihin nito na dapat nating tiisin ang lahat ng obvious or maling gawain. Ang point ay, Christian love is resilient. Kapag may problema, hindi agad tumatakbo palayo. Kapag may misunderstanding, hindi agad sumisira ng relationship. Sa halip, hinahanap nito ang paraan upang maayos ang problema. Panglima, ang sabi ni Paul, love believes all things. Ang Greek word ay pisteo na related sa word na pistes or faith. Hindi ibig sabihin nito na maniwala tayo sa lahat ng bagay kahit obvious na mali. Ang idea dito ay ang pagbibigay sa kapwa ng benefit of the doubt. Hindi tayo agad humahatol. Hindi tayo agad nag-a-assume ng masama. Halimbawa, may narinig tayong negative tungkol sa isang kapatid. Instead na sabihin agad, sigurado ako ginawa niya iyon. Mas mabuting sabihin, hindi ko alam ang buong story. Love does not rush to condemn. Number 6, love hopes all things. Sinabi rin ni Paul, love hopes all things. Ang Greek word naman nito ay elpizo. Ito ay nangangahulugan ng expectation na may magandang maaaring mangyari. Ibig sabihin, ang Christian love ay hindi madaling nawawalan ng pag-asa sa isang tao. Kapag may taong spiritually struggling, hindi natin dapat agad sabihin na wala na siyang pag-asa. Instead, God can still work in his life. God can still change that person. God is not finished with him yet. Ganyan ang love. Love sees what God can still do in a person's life. Number 7, itong panghuli. Sinabi ni Paul, love endures all things. Ang Greek word naman nito ay hypomeno, na maaaring ang ibig sabihin ay remaining faithful in different circumstances. Napakaganda ng connection nito sa previous words. Love believes, love hopes, therefore love endures. Kapag may faith at hope sa Diyos, nagkakaroon tayo ng strength para magpatuloy. Hindi dahil madali ang situation, kundi dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Ito ang lesson natin ngayon. Kapag sinabi nating Christian love, hindi lamang ito emosyon, ulit-ulit nating binabanggit. Hindi lamang ito feeling. Hindi lamang ito I love you, because love is something we do. Love is patient, love is kind, love rejoices in truth, love bears, love believes, love hopes, love endures.
Kaya napakaganda ng connection nito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, kung saan makikita natin ang fruit of the Spirit. Naroon ang mga salitang love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Makikita natin na ang description ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13 ay closely connected sa character na ginagawa ng Holy Spirit sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi natin kayang magkaroon ng ganitong klase ng love sa sarili nating lakas lamang. We need the Holy Spirit. Kaya kailangan nating manatiling connected kay Kristo. Kapag may taong nakakainis, patient ba ako? Kapag may taong nangangailangan, kind ba ako? Kapag may taong nagtagumpay, marunong ba akong magsaya kasama niya? Kapag may nagkamali sa akin, mabilis ba akong humatol? O marunong ba akong magbigay ng grace? Kapag may taong spiritually weak, nagbibigay ba ako ng hope? At kapag may problema sa relationship, madali ba akong sumuko? O marunong ba akong mag-endure? Mga kapatid, maaaring marami tayong spiritual gifts. Maaaring mahusay tayong magsalita. Maaaring mahusay tayong magturo. Maaaring mahusay tayong umawit. Maaaring marami tayong alam sa Bible. Pero ang tanong ay, nakikita ba ang love ni Kristo sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao? Because according to Paul, the real evidence is not only what we can do, but how we treat people while we do it. Ang spiritual gifts ay mahalaga, pero ang gifts ay dapat gamitin sa ilalim ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay dapat makita sa ating action. Hindi lang sa salita, kundi sa buhay natin. At dito natin makikita ang tunay na portrait of love. Hindi lamang isang magandang definition, kundi isang buhay na sumasalamin kay Kristo. What love does not do? Ano naman ito na mga bagay na hindi ginagawa ng pag-ibig? Mga kapatid, katatapos natin na pag-aralan kung ano ang ginagawa ng tunay na pag-ibig. Ang love ay patient, ang love ay kind, ang love ay marunong makisaya sa katotohanan. Ang love ay marunong magtiis, maniwala, umasa, at mag-endure. Pero sa araw na ito, may ibang side naman ng love na gusto nating makita dito. Hindi lang sinabi ni Pablo kung ano ang ginagawa ng pag-ibig. Sinabi rin niya kung ano ang hindi ginagawa ng pag-ibig. At napakahalaga nito. Dahil minsan, iniisip natin na basta mabait tayo, loving tayo. Pero ayon kay Pablo, may mga attitudes at behaviors na kailangang alisin sa buhay ng isang tao na umiibig. Basahin natin ang unang Korinto 13:4-7. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Dito nakita natin ang 8 bagay na hindi ginagawa ng tunay na pag-ibig. Unahin natin ito. Sabi ni Paul, love does not envy. Ang envy ay yung hindi tayo masaya kapag may magandang nangyayari sa iba. Halimbawa, may kapatid na mas magaling magsalita, may isang mas maraming talent, may isang mas ginagamit sa church, may isang mas maraming followers, may isang mas pinagpapala. At imbis na matuwa tayo, may maliit na bahagi sa puso natin na nagsasabing, bakit siya? Bakit hindi ako? Ito ang problema ng inggit. Hindi naman masama na hangarin natin ang spiritual gifts. Actually, sinabi ni Pablo na dapat natin desire ang spiritual gifts. Pero, ibang bagay ang desire sa envy. You can desire a gift without becoming jealous of the person who has it. Ang envy ay nakakasira ng unity. Dahil kapag naiinggit tayo, hindi na natin nakikita ang value ng ibang tao.
nakikita natin sila bilang competition. Pero sa church, hindi tayo competitors. We are members of one body. Kung ang kamay ay naiinggit sa mata, magkakaroon ba ng magandang katawan? Hindi. Kailangan natin ang isa't isa. Kaya ang pangalawa, love does not boast. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nagyayabang. Hindi nito kailangang sabihin, ako ang pinakamagaling. Ako ang maraming alam. Ako ang matagal na sa church. Ako ang may ganitong gift. Minsan, ang spiritual things ay pwede maging dahilan ng pride. Pwede tayong maging proud sa ating Bible knowledge. Pwede tayong maging proud sa ating ministry. Pwede tayong maging proud sa ating preaching. Pwede tayong maging proud kahit sa ating pagiging humble. That's the danger of spiritual pride. Hindi ito kailangang itaas ang sarili dahil ang taong tunay na nakakakilala kay Kristo ay alam na ang lahat ng meron siya ay biyaya ng Diyos. Pangatlo, sabi ni Paul, love does not puff up. Ang ibig sabihin nito ay parang isang taong lumulubo ang picture sa sarili. May knowledge siya pero wala siyang love. Kaya sabi ni Pablo sa unang Korinto 8:1, knowledge puffs up, but love builds up. Napakaganda ng kontrast. Knowledge can puff us up, but love builds others up. Pwede tayong maraming alam tungkol sa Bible, pero nakakasakit naman tayo ng tao. Pwedeng tamang ating doctrine, pero mali ang ating attitude. Pwede nating alam ang truth, pero baka wala tayong compassion. Mga kapatid, hindi sapat ang sinasabi natin. Tandaan natin yan. Kailangan tama rin ang espiritu kung paano natin ito sinasabi. Pang-apat, love does not behave rudely. Ang love ay hindi bastos, hindi mapanakit, hindi humiliating. Hindi sinasadyang ipahiya ang isang tao, lalo na sa loob ng church o kahit sa social media. Minsan kasi kapag may hindi tayo kasundo, ginagamit natin ang truth para saktan siya. Sinasabi natin, truth lang naman yan. Yan naman ang totoo. Pero tandaan natin, hindi lamang truth ang ipinakita ni Jesus. He showed truth with grace. Kaya kapag nagsasalita tayo tungkol sa Bible, kailangan natin itanong, makakatulong ba ito sa taong kausap ko? O gusto ko lang patunayan na ako ang tama? Magkaiba po iyon, mga kapatid. Panglima, love does not seek its own. Ito ang napakahalagang principle. Ang pag-ibig ay hindi palaging nagtatanong ng ano ang gusto ko, ano ang karapatan ko, ano ang benefit ko. Instead, tinatanong nito, ano ang makakabuti sa iba. Unang Korinto 10:24, huwag hanapin nino man ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kanyang kapwa. Ang ganda. Ito mismo ang Spirit of Christ. Si Jesus ay hindi nabuhay para sa kanyang sarili. He gave Himself for others. Kaya kung gusto nating malaman kung tunay na Christian love ang nasa atin, tingnan natin kung kaya nating magbigay kahit walang kapalit. Pang-anim, love is not easily irritated. Ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo kailanman magagalit. Pero hindi tayo dapat controlled ng anger. Minsan maliit na bagay lang, isang salita, isang comment, isang misunderstanding, isang criticism ay bigla na tayong sasabog. Pero ang sabi, ang spiritual love ay marunong mag-control ng sarili. Hindi lahat ng bagay kailangang sagutin. Hindi lahat ng criticism kailangang patulan. Hindi lahat ng offense kailangang gantihan. Sometimes, silence is wisdom. Sometimes, patience is strength. Hindi lahat ng offense ay kailangang gantihan. Sometimes, silence is wisdom. And sometimes, patience is strength. Pang-pito, napakaganda nito. Sabi ni Paul, love does not keep a record of wrongs. Minsan, ang tao parang accounting system. May listahan. Sasabihin niya, ginawa niya ito sa akin. Sinabi niya ito. Nung isang taon, ginawa niya yon. At kapag may bagong problema, inilalabas niya na lahat ng lumang kasalanan. Pero hindi ganun ang love. Love knows how to forgive.
hindi ibig sabihin na kinakalimutan natin ang wisdom o natututo tayo mula sa experience. Dapat hindi tayo nabubuhay sa bitterness. Dahil kapag hindi tayo marunong magpatawad, tayo rin ang nakakulong sa sakit ng nakaraan. Christ forgave us. Therefore, we must learn to forgive others. Punta tayo sa pangwalo. Ito ang huli. Love does not rejoice in wrongdoing. Ibig sabihin, hindi natutuwa ang pag-ibig kapag may nagkamali. Hindi tayo natutuwa kapag bumagsak ang taong ayaw natin. Hindi tayo nagsasaya kapag may iskandal ang isang kapatid. Hindi rin natin ginagamit ang pagkakamali ng iba para sabihin, ayan ang sinasabi ko sa iyo. Kung may nagkamali, gusto nating bumangon siya. Kung may nahulog, ang gusto nating makatayo siya. Kung may naligaw, gusto nating makabalik siya kay Kristo. Because that is how Jesus treats us. Magandang tanungin natin ang ating mga sarili. May inggit ba sa puso ko? May pride ba? May spiritual arrogance ba? Madali ba akong ma-offend? May listahan ba ako ng mga kasalanan ng ibang tao? Natutuwa ba ako kapag bumabagsak ang isang taong hindi ko gusto? Kung mayroon tayong ganitong pakiramdam, hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Ang ibig sabihin lamang ay kailangan nating dalhin ang ating puso kay Jesus. Dahil ang unang Korinto Kapitulo 13 ay hindi simpleng listahan ng good manners. It is a portrait of Christ-like love. Hindi natin kayang gawin ito perfectly by ourselves. We need the Holy Spirit. At habang mas malapit tayo kay Jesus, mas makikita sa buhay natin ang karakter niya. Kaya mga kapatid, ang tunay na love ay hindi lamang nagsasalita ng I love you. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa behavior. Kaya sa araw na ito, huwag lamang nating itatanong ang ganito. Minamahal ko ba ang ibang tao? Mas magandang itanong, nakikita ba nila si Kristo sa paraan ng pagmamahal ko sa kanila? Dahil ang tunay na Christian love ay hindi lamang sa salita. It is Christ living His life through us. A portrait of Jesus. Ang magandang central thought natin ngayon ay ito. Kapag binalikan natin ang unang Korinto 13:4-7, parang nakikita natin ang isang portrait, isang larawan ng tunay na pag-ibig. At kapag hinanap natin kung sino ang pinakamalinaw na halimbawa ng ganitong pag-ibig, ang sagot ay si Jesus. Tulad ng patience, kindness, hindi naiinggit, hindi nagmamataas, hindi naghahanap ng sariling kapakanan, marunong magpatawad, marunong magtiis, mapapaisip tayo. Kaya ko ba talagang gawin ang lahat ng ito? Ang totoo, kapag sarili lang nating lakas ang gagamitin natin, mahirap. Pero ang purpose ng Bible ay hindi lamang sabihin sa atin kung ano ang love. Ipinapakita rin sa atin ng Diyos kung ano ang itsura ng love sa isang tunay na buhay. At ang pinakamagandang larawan ay si Jesucristo. Sabi sa unang Juan 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. At hindi nanatili sa salita lamang ang pag-ibig ng Diyos. John 3:16 tells us that God loved the world and gave His Son. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang feeling. Love gives, love acts, love sacrifices. At si Jesus ang pinakamalinaw na revelation ng ganitong pag-ibig. Kaya kapag gusto nating malaman kung paano ba dapat magmahal ang isang Kristiyano, hindi lamang tayo titingin sa mga pelikula, culture, social media o sariling pakiramdam. Titingin tayo kay Jesus sapagkat siya ang portrait of love. Isa sa characteristics ng love sa 1 Corinthians chapter 13 ay patience. At makikita natin ito kay Jesus. Sa unang Timoteo 1:15, sinabi ni Pablo na ipakita sa kanya ni Kristo ang kanyang immense patience. Basahin natin ang talata.
Gayon may dahil dito, kinahabagan ako upang sa akin na Pangulong makasalanan ay maipahayag ni Jesucristo ang buong pagpapahinuhod niya na halimbawa sa mga nagsisisampalataya sa Kanya sa ikabubuhay na walang hanggan. Isipin natin si Pablo. Dati, inuusig niya ang mga tagasunod ni Jesus. Pero hindi siya agad itinapon ni Jesus. Hindi siya sinukuan ng Panginoon. Sa halip, binago siya ni Kristo at ginamit para maging preacher ng gospel. Napakaganda nito. Minsan may mga tao tayong madaling sukuan. Kapag ilang bisis nang nagkamali, sinasabi natin, wala na talagang pagbabago sa taong yan. Pero si Jesus ay marunong tumingin, hindi lamang sa kung ano tayo ngayon, kundi sa kung ano ang maaari nating maging sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Love is kind. So makikita din natin ito sa Panginoon. Hindi ibig sabihin ng kindness na kinukonsinti natin ang kasalanan. Tandaan, Jesus was compassionate towards sinner, pero hindi niya tinawag na tama ang mali. Grace does not mean ignoring truth. Jesus could tell the truth while still showing mercy. Itong isang napakagandang lesson para sa atin. Pwede tayong maging truthful without being cruel. Pwede tayong mag-correct nang hindi nang iinsulto. Pwede tayong hindi sumang-ayon nang hindi nang hahamak. Pwede rin tayong manindigan sa katotohanan habang nananatiling Christ-like ang ating attitude. Isa sa pinakamalakas na larawan ng love ay makikita sa cross. Ang sabi sa Hebreo, Kapitulo 12, talatang 2 at 3. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang iniligay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross na niwalang halaga ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Jesus endured the cross. Tandaan natin, hindi madaling mahalin ang mga taong kumukontra sa atin. Sa cross, hindi niya pinili ang comfort. Hindi niya pinili ang sarili. Pinili niya ang salvation ng tao. Kaya ang cross ay hindi lamang larawan ng suffering. The cross is the ultimate revelation of self-sacrificing love. Napakaganda rin ang story ni Paul. Noong una, maraming Christians ang natatakot sa kanya. Nang sabihin ni Ananias ang tungkol kay Pablo, mayroon siyang doubts. Pero sinabi ng Panginoon, He is a chosen instrument of mine. Yan ay mababasa natin sa Acts 9:15. Makikita natin dito kung paano tumingin si Jesus kay Pablo. Hindi lamang kung sino si Pablo noon. Tiningnan na Jesus kung ano ang maaari niyang maging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ito ang isang napakagandang encouragement para sa atin. Baka may tao sa buhay natin na iniisip nating hindi na ito magbabago, pero baka iba ang nakikita ni Jesus. Baka ang taong iyon ay may future sa ministry. Baka ang taong iyon ay magiging testimony ng grace. Baka ang taong iyon ay gagamitin ng Diyos sa paraan na hindi natin inaasahan. Kaya, don't give up on people easily. Mga kapatid, dito nagiging personal ang lesson. Kung ang unang Korinto 13:4 hanggang 7 ay isang portrait of love at si Jesus ang perfect example nito, kailangan nating itanong, kapag nakikita ako ng ibang tao, may nakikita ba silang maliit na larawan ni Jesus? Kapag may nag-iinis ba sa atin, patient ba tayo? Kapag may nagkamali sa atin, forgiveness ba? Kapag may mas magaling kaysa atin, inggit ba or genuine joy? Kapag may pumupuna sa atin, humility ba or pride? Kapag may taong mahirap mahalin, Christ-like love ba or rejection? Dito nasusukat ang Christianity. Hindi lamang dami ng alam natin. Hindi lamang sa dami ng verses na kabisado natin. Hindi lamang sa spiritual gifts,
but in the character of Christ that is revealed in our lives. Ang pinakamagandang portrait ng love ay hindi isang painting. It is a person. At ang person na yon ay si Jesus. Kapag tinitingnan natin sa Jesus, natututo tayong magmahal. Kapag nananatili tayo kay Jesus, unti-unting nagbabago ang ating karakter. At kapag ang love ni Kristo ay nabubuhay sa atin, maaaring makita ng ibang tao ang isang maliit na reflection ng karakter ng ating tagapagligtas. Kaya ang prayer natin ngayon dapat ay, Lord, teach me to love like Jesus. Hindi ibig sabihin, perfect ang love natin ngayon. Pero araw-araw habang lumalapit tayo kay Kristo, His love can be reproduced in our lives. At iyon ang tunay na portrait of love. Puntahan naman natin ito. Yung tatlong magkakasunod na binanggit. Faith, hope, and love. Mga kapatid, napag-aralan na rin natin kung ano ang love ayon kay Pablo. Natatandaan nyo ba? Ang pag-ibig ay patient, kind, at ang sabi, ang pag-ibig ay hindi naiinggit, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi naghahanap ng sariling kapakanan, at marunong magpatawad, umasa at magtiis. At sa katatapos natin na pag-aralan, nakita natin na ang lahat ng ito ay makikita ng perpekto sa buhay ni Jesus. Kaya ang challenge sa atin ay simply, kung si Jesus ang ating model, matututo tayong magmahal tulad niya. Ngayon naman sa araw na ito, dadalhin tayo ni Pablo sa isang napakagandang konklusyon. Faith, hope, and love. Paul was talking about to real people with real problems. May isang interesting observation si Verlin D. Berbrag tungkol sa Corinthians. Ayon sa kanya, kapag tinanggap natin ang salitang not sa negative characteristics ng love, parang lumalabas ang description ng behavior ng ilang Kristiyano. Ano yon? Envious, boasting, arrogant, rude, self-seeking, easily offended, and always looking at the fault of others. In other words, hindi abstract ang discussion ni Paul tungkol sa love. Paul was address a real church with real problem. At dito tayo makaka-relate. Minsan kapag nagbabasa tayo ng unang Korinto 13, iniisip agad natin, sabihin natin, ang ganda naman ito. Pero ang tanong, nakikita ba ito sa buhay ko? Kaya hindi lamang ito wedding chapter. Hindi lamang ito magandang passage para sa couple. It is a Christian character chapter. Love will last forever. Isa sa pinakamagandang punto ni Pablo ay makikita sa unang Korinto 13 talatang 8. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ibig sabihin, love never fails. Bakit? Dahil darating ang panahon na ang ibang spirit gift ay hindi na kailangan sa parihong paraan. May mga panahon na ang prophecy ay hindi na kailangan. May mga panahon ng ating limited human knowledge ay papalitan ng mas complete knowledge. Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto 13:12, sapagkat ngayoy malabo tayong nakakikita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayoy nakikilala ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko ng gaya naman ng pagkakilala sa akin. Ibig sabihin, ngayon ay parang nakakakita tayo sa isang salamin na malabo. Pero darating ang panahon na makikita natin ng mukhaan. Napakaganda nito. Ngayon, marami tayong bagay na hindi natin lubos na maunawaan. Maraming tanong tayo tungkol sa buhay. May mga bagay na hindi natin maintindihan kung bakit nangyayari. May mga prayers na parang hindi sinasagot. May mga sitwasyon na parang walang explanation. Pero darating ang araw, we will see Him face to face. At kapag dumating ang araw na iyon, maraming bagay na mahalaga ngayon ang mababago. Subalit, ang pag-ibig ay mananatili. Love remains. Kaya, faith will become sight
Ang sabi sa 2 Korinto 5 talatang 7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng faith. Ang sabi sa 2 Korinto 5:7, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Opo, tayo ay lumalakad sa pamamagitan ng faith, hindi sa pamamagitan ng sight. Ngayon, hindi pa natin nakikita ng literal ang lahat ng ipinangako ng Diyos. Kaya kailangan natin ng faith. Kapag sinabi ng Diyos, I will never leave you, naniniwala tayo na kahit hindi natin siya nakikita, ay hindi niya tayo iiwanan. Kapag sinabi ng Diyos na may resurrection, naniniwala tayo. Kapag sinabi ng Diyos na may bagong langit at bagong lupa, naniniwala din tayo. Kapag dumating na si Jesus, faith will become sight. Ang pinaniniwalaan natin ngayon, makikita na natin mismo pagdating ng panahon. Kaya, hope will become reality. Ibig sabihin, ganun din ang hope. Hope is looking forward to something God has promised. Ngayon, umaasa tayo sa second coming. Umaasa tayo sa resurrection. Umaasa tayo sa eternal life. Umaasa tayo sa restoration ng lahat ng nasira ng kasalanan. Pero darating ang araw na hindi na lamang ito hope, it will become reality. Kaya ang Christian hope ay hindi wishful thinking. Hindi ito katulad ng sana mangyari. Ang Christian hope ay God promised it. Therefore, I can wait for it. Ang sabi sa talatang pinag-aaralan natin, sinabi ni Pablo, but the greatest of this is love. Faith is important, hope is important, but love is greater. Bakit kaya? Dahil ang love ay hindi lamang isang bagay na ginagawa natin. Love reveals the character of God. Ang sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 8, God is love. Napakalalim ng statement na ito. Hindi ibig sabihin na anything that people call love is automatically God. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ay ang true, holy, self-giving love ay deeply connected sa character ng Diyos. At ito ang nakita natin kay Jesus. Kaya nga ang sabi, God's love was revealed through Christ. Mga kapatid, isipin natin ito. Kung ang Diyos ay powerful pero hindi loving, dapat tayong matakot. Pero kung ang Diyos ay knowledgeable pero hindi loving, baka gamitin niya ang power niya laban sa atin. Lagot tayo. Kung ang Diyos ay just pero walang mercy, wala tayong pag-asa. Pero the Bible reveals a God who is both holy and loving. At ang pinakamalin na demonstration nito ay ang cross. God did not merely tell us that He loves us. He demonstrated His love. Romans chapter 5 verse 8 says that God demonstrated His love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Hindi tayo minahal dahil perfecto tayo. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil deserving tayo. He loved us while we were still sinners. That is grace. Kaya sa pinag-aaralan natin ngayon, yung tatlong salita, ang gusto kong huwag nating makalimutan. Una, faith. Ibig sabihin, trust God even when you cannot see everything. Hope. Wait for promises even when they have not yet become reality. And lastly, love. Live in such a way that God's character can be seen through you. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan. Faith looks to God. Hope waits for God's promise. And love reflects God's character. Mga kapatid, darating ang araw na makikita na natin si Jesus ng mukhaan. Hindi na kailangan ang faith na parang katulad ngayon. Hindi na kailangan ang hope na naghihintay sa fulfillment ng kanyang mga pangako. Dahil ang hinihintay natin ay magaganap na. Pero ang pag-ibig ay mananatili. Love will remain. Kaya habang naghihintay tayo sa second coming, huwag nating sayangin ang pagkakataon na ipakita ang pag-ibig ni Kristo sa mundo, sa ating pamilya,
sa ating church, sa ating mga kapatid, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kaibigan, at maging sa mga taong hindi sumasang-ayon sa atin dahil maaring hindi nila basahin ang Biblia pero maaari lang makita si Jesus sa paraan kung paano tayo magmahal. Kaya ang tanong ngayong araw na ito ay hindi lamang, mahal ko bang Diyos? Mas malalim ang tanong na, kapag nakikita ako ng ibang tao, nakikita ba nila ang pag-ibig ni Kristo? Alalahanin natin ang tatlong ito: faith, hope, love. And the greatest of these is love. At habang hinihintay natin ang araw na makikita natin ang ating Panginoon na mukhaan, hayaan natin ang pag-ibig ni Kristo ang maging pinaka-visible na bahagi ng ating Christian life. Sa buong linggong ito, nakita natin na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam. Hindi lamang ito emotion. Hindi lamang ito sinasabi. Love is demonstrated through our actions, our words, our attitudes, and the way we treat other people. Kaya mga kapatid, habang tinatapos natin ang ating lesson na ito na pinamagatang A Portrait of Love, huwag nating isipin na ang lesson na ito ay para lamang sa church. Hindi lamang ito para sa Sabbath School. Hindi lamang ito para sa Bible study. Hindi lamang ito para sa ministry workers. It is for everybody Christian life. Baka ngayong linggo may makikilala kang tao na kailangan ng kindness. Baka may katrabaho kang nangangailangan ng encouragement. Baka may kapitbahay kang nangangailangan ng kaibigan. Baka may kapatid sa church na nasaktan at kailangan ng taong makikinig. Baka may taong hindi pa nakakakilala kay Jesus na unang makikita nilang larawan ni Kristo ay ang buhay mo. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Kapag nakita ba ako ng ibang tao, nakikita ba nila ang karakter ni Jesus? Kapag may nagkamali sa akin, patient ba ako? Kapag may mas magaling kaysa akin, naiinggit ba ako? Kapag may hindi sumasang-ayon sa akin, nagiging bastos ba ako? Kapag may nakasakit sa akin, nagtatago ba ako ng record ng kanilang pagkakamali? At kapag may nangangailangan, handa ba akong tumulong? Mga kapatid, that is the portrait of love. Ang portrait na ito ay hindi lamang magandang description. That portrait has a person behind it. His name is Jesus. Kung gusto nating malaman kung ano ang tunay na love, look at Jesus. Kung gusto nating matutong magmahal, walk with Jesus. At kung gusto nating maipakita ang love, allow Jesus to live His love through us. At maaring isang simpleng smile, isang mabuting salita, isang act of kindness, isang friendship, isang prayer, o isang simpleng conversation ay gamitin ng Diyos upang buksan ang puso ng isang tao patungo kay Kristo. Kaya sa ating pagtatapos, ito ang challenge sa atin. Follow love. Hindi lang basta sundan. Habulin natin. Isabuhay natin. Ipakita natin ang pag-ibig at gamitin natin ang anumang gift, talent, opportunity, at circumstances na ibinigay ng Diyos. Hindi para itaas ang ating sarili, kundi para itaas si Jesus at pagpalain ang ibang tao. But God may be doing something much bigger than what we can see. Let us love like Jesus, serve like Jesus, and live like Jesus. At saan man tayo ilagay ng Diyos, sa trabaho, sa tahanan, sa iglesia, sa community, o saan mang sulok ng mundo, let us remember that every place can become a mission field with Christ's love is living in us. God bless you mga kapatid, at naway sa buong sanglinggong ito ay hindi lamang natin nabasa ang A Portrait of Love, kundi makita rin ito ng ibang tao sa ating mga buhay. Ito ang aking dalangin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay.
nalalaman sa katotohanan. Naglalakad sa dilim, walang kapayapaan. Bilanggo sa kasalanan ng mundong ginagalawan. Subalit sa bawat araw na nagdaan, ikaw ay kaniyang tinatawagan. Puso mo'y buksan, huwag kang maglinlangan, sapagkat sa lupang ito'y wala katiyakan. Pangako niya'y ating panghawakan. Huwag pumayag na ika'y maiwan. Mundong ito'y walang kapayapaan, kasayahan pawang panandalian lamang. Kung ikaw man ay nabibigatan sa kasalanang mag-isang pinapasan, ang Panginoon siyang ating katuwang. Lumapit ka sa Kaniya, hindi Kanya iiwan. Huwag ka nang mag-alinlangan, ang tawag niya'y pakinggan. Dating buhay mo'y iwanan, tanggapin siya na lubusan. Ang buhay sa lupa'y di tiyak, mundo'y patungo sa pagkawasak. Panginoon ang tanging pag-asa, ang ating tanging tagapagligtas. Tinatawag ka ng Panginoon, tawag na puno ng pagmamahal. Nangangako siya sa iyo ngayon, huwag mong sayangin ang panahon. Buhay sa mundo'y walang halaga kung hindi mo siya kasama. Bawat hakbang walang katiyakan, buhay ay walang kapayapaan. Ngayon ang tamang oras, huwag mong hintayin.